talagang sinukunin. Kanina na po rin magpa-chemotherapy. Kaya sabi ng doktor, panayan niyo namin ang ano. Kaya rin, pray over yun. Kaya mo na yung paano niya yung hello po. Magandang hapon po. Hapon po. Magandang hapon po. Ako may kaya na ako, may immune na ako kasi marululus ko kaya. Kuya Salvador. Nakagising po siya? Nakagising siya? Gising siya? Ilang ka jaga ka na ka na? Ayaw niya. Ayaw niya. Upo kayo ni ma. Nagkagami na kayo. Hello. Salvador. Nag-hi siya. Oh. Kumusta ka na? Salvador. Okay. Okay. Nandito kami para Pasok tayo dito ay. nandito si Pastor para ma-share sa iyo, no? Yung salita ng Diyos, no? Nay, anak niyo po? Opo. 17 years old siya. Oh, 17. 18 po noong Agosto. Joseph. Anong name niya? Salvador. Sabado doon yun. Makaraig. So, ano pong palayaw niya? Iloy. Sa Iloy. bahay. Iloy. Gusto ka na Iloy? Okay, no? Didinig mo kami? Didilim mo na kami. Ito si Pastor. Hello. Ito yung asawa niya. Ilang taon na po yung ganyang sakit niya? Ilang taon na po yung sakit niya? Yung status niya mula nung nabigyan na ano. Pa, Isang taon. Ay, so, 1 year. Wala pa marating na. ano po yung pinakaano niya sa... Ano po yung naging cause ng ganyan niya? Yung mali pa po. Maliit pa siya. Parang na-infection. Hindi may alam. Cancer eh. Sinabi ng doktor cancer na. Oo, itong malaki na. Ito malaki na. Dahil nga Chemo yan eh. ay hindi na po kinemo. Chemo minsan. Dalawang chemo. Tapos itong pilo na ayaw niya na. Eh sabi niya mainit. Opo, Mainit nga po. Mainit ang... kung magkakaroon ka na dito, O ito ay ingasan ay siya. Dito sa bunga wala na eh. Sarado na. mainit kasi magkakasigaw po siya. Salvador. Naririnig mo kami? Itong isang mata niya. Pikit. Wala na. Masakit yung nararamdaman mo. Masakit. Anong pakiramdam mo? Masakit ba? Masakit? Sabi, doktor, yung puso niya may tubig. Salvador, si Sister Jane, siya yung nagpakita sa amin sa ano mo, sa video. Kaya, Salvador, taga-Tarlac kami. oo, Tarlac kami. Kaya gusto ka namin mabisita, makita, diba? At ma-share namin sa iyo yung salita ng Diyos. No? Okay, nandito si Pastor para kausapin ka. Okay lang ba? Okay. And then mamaya, okay lang ba nakantahan kita? Kantahan kita? Okay, Kantahan sige. natin lang. Kantahan kita. O gusto mo kakantahan muna kita o mag-share na si Pastor? Gusto mo kantahan muna kita? Sige. Okay, sige. Si Ate Miguel. Alam mo ba si Pastor, dati may cancer siya pero gumaling siya. Oo, si Pastor, Pastor. 17 years na. Ano din, dito rin sa leeg. Tapos nasopharyngeal. Biyaya ng Panginoon, si Pastor ay Lampasan ko na rin sa biyaya na pang. 17 years na rin. Pero Pero sa kanya, hindi na po pwedeng operahan. wala na.
Chemo dapat. Kan po, chemo. Nag-undergo na siya ng chemotherapy. Dalawang Dalawang buwan beses na, na 2 session. Kaya lang nung pangatlo na, Ayaw niya. sumuko na siya. Suko na, sabi niya mainit. Sobrang sakit daw po, Sa Pastor. radiation kasi mainit yan. Ako dito. Mainit yun ay mainit. Tapos marami akong ano dito, yung parang singaw. Hindi ako makakain, hindi ako Oo. Sige. mahirap. So dad, kakantahin ko muna siya, pastor, ano? Kantahan ko muna siya para, ano? Sige, ang kakantahin. Pray muna tayo. ko. Sige, Dakilang Diyos amang nasa langit, muli salamat po sa pagkakataong ito na Yes, nakabisita po kami kay Salvador. Ito po ay isang kapahintulutan po ninyo upang mabigyan po namin siya ng pagkakataon, Panginoon, na may panalangin at the same time, Lord, na may share po namin ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan na siyang pinakamahalaga sa lahat, Panginoon. Dalahin ko, Lord, ang pagkakataon ito, nawa mangusap po kayo kay Salvador at maging sa kanyang mga mahal sa buhay, na makilala po niya ang Panginoon sa kanyang buhay at maligtas po ang kanyang kaluluwa. Yes, Lord. Nawa, Panginoon, kasihan po ninyo ng kapangyarihan ng Ibanang Espiritu, ang buong pamilyang ito, at patuloy, Panginoon, na palakasin po ninyo ang loob po ni nanay at patuloy din siya magkaroon ng pagtitiwala po sa inyo. Gamitin po ninyo kami sa pagkakataong ito na maging comfort para sa kanya at magbigay, Panginoon, ng kasiyahan at kagalakan, Panginoon, para sa kanyang sitwasyon at nararamdaman, Panginoon. Salamat po muli, Lord, at dalangin po namin ang iyong biyaya sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So yung kakantahin ko sa iyo, Salvador, Diyos ng Himala. Kasi ang naghihimala ang Panginoon, ibig sabihin hindi lang din sa karamdaman natin, naghihimala siya sa ating kaligtasan ng ating kaluluwa. Kasi it's a miracle talaga nung tayo, kung makakilala natin siya at tatanggapin natin siya sa ating buhay, sa ating puso, bilang sariling tagapagligtas. Yun, kaya the God is a God of miracle talaga. So yun, Tagalog ko naman siya kakantahin. Salvador, also this song is offered to you, no? Kay rami ng nabubuhay, di alam saan patungo. Kung may karamdaman o may suliranin, sino ang lalapitan mo? Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo, sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Minsan ay naranasan ko masaklap na dagok sa buhay. Kanino dudulog, tutulong ay wala. Si Jesus ang katugunan. Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo, sa Diyos
Diyos, tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y nasa puso ko, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Amen. Praise the Lord, Salvador. So, yun. Tawagin ko si Pastor. Isa pa si Sister Rowena, magbibigay na. Hindi na po. Okay. Para Okay. Salvador, Ito po kayo. naririnig mo ba ako? At maliwanag naman sa'yo. Maliwanag, okay. Gusto ko sana makapag-share sa iyo ng Word of God. Ito ay mas mahalaga pa, no, kaysa sa kayamanan, at nais ng Diyos na tayo ay maligtas at makatiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Bagamat ang buhay po natin dito ay may hangganan, may katapusan, pero mayroong pangako ang Diyos sa atin, no, Salvador, na bibigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan at makakasama niya tayo magpakailanman, no? Sinasabi dito sa John chapter 3, ang Panginoon mismo ang nagsasalita. At ang sabi niya sa verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So Salvador, mahal ka ng Panginoon. Amen. No? Naparito siya para tayo ay bigyan ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. So si Kristo ay naparito para mag-alay ng kanyang buhay para tayo ay iligtas sa kasalanan at nais niya na tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan, Salvador. No? Sabi po dito ng ating Panginoon Kristo, upang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bagamat ang buhay natin dito, Salvador, may hangganan, nakakaranas tayo ng problema, ng karamdaman, ng kapigatian, ng kalungkutan, ng kamatayan. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon, Salvador, pag nagtiwala tayo isang araw, yung paghihirap mo, mararanasan mo yung tunay na kaginawaan at Yes, tunay na amen. kagalakan na makasama mo ang Panginoon. Amen. No, kaya nais ng Diyos na makilala mo siya at manampalataya ka sa Kanya, kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. No? Kaya nga, mahal tayo ng Panginoon, Salvador. Ibinigay niya mismo yung kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang siya ay mamatay para sa ating kasalanan. Sabi dito sa Roma 5:8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Amen. So mahal po tayo ng Panginoon, Salvador, no? Inalay mismo ni Kristo yung kanyang buhay para sa atin, para iligtas tayo, no, mula sa kapahamakan, iligtas tayo sa kasalanan, at nais ng Diyos na makapiling niya tayo, makasama niya tayo, Salvador, dun sa buhay na walang hanggan. Amen. So kapag kinilala mo ang Panginoon, nanampalataya ka sa Kanya, mararanasan mo yung tunay na buhay at tunay na kaligayahan sa piling ng Panginoon, Salvador. Bagamat yung kalagayan mo, nararanasan mo yung matinding karamdaman at yung pigati, no, yung kalungkutan sa sitwasyon mo ngayon, pero higit pa dito sa buhay nito, Salvador, yung ibibigay na tunay na buhay na ilalaan ng Panginoon para sa ating pagdating ng araw, Salvador. Yes, amen. No? Sabi nga ng Panginoon Kristo dito sa Pahayag 21, at ang sabi po dito sa verse 8, verse 1 to 4, sabi dito, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit, na nakahanda gaya ng isang babaeng ikakasal na
nagagayak para sa kanyang asawa. At narinig ko isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa tao. Siya'y naninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ang makakasama nila at sila'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa ating mga mata. That's right. No, Amen. Salvador, alam ko nararamdaman mo yung hirap at talagang masakit, no? Na tayo ay nakakaranas ng luha, ng pag-iyak dahil sa sitwasyon natin, sa nararamdaman natin. Yung kaso mo, naging kaso ko rin yan. Nagkaroon din ako ng cancer katulad mo. No, dyan din sa leeg. Pero sa biyaya ng Panginoon, ay pinagaling din naman tayo at binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay. No? At hanggang ngayon, yung buhay ko ay patuloy ko pa rin pinaglilingkod sa Panginoon dahil siya ay nagpagaling sa akin. Siya ay nagbigay sa akin ng panibagong pagkakataon para paglingkuran ng Panginoon sa aking buhay. Kaya sinasabi dito na papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, ng pagtatangis, ng kirot o kalungkutan, ni ang kamatayan. So pagdating ng araw, Salvador, hindi na natin mararanasan yan. Dito lang natin mararanasan sa buhay, sa lupa. Yes. Yung mga kahirapan, problema, yung mga nararamdaman natin, nararanasan natin, kahirapan, pagluha, kapaitan, kalungkutan, kamatayan. Dito lang yan, Salvador. Pero pagdating ng araw, ay makakapiling natin ng Panginoon at makakasama na natin siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya Salvador, ito yung pagkakataon na nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan at isang araw ay makasama natin ng Panginoon. Amen. No? Ito po ang paanyaya ng Panginoon sa atin, Salvador. Sabi dito sa John chapter 5, verse 24. Ang sabi mismo ng Panginoon sa kanyang mga salita, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na darating ang kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kaya Salvador, pakinggan mo ito. Ang Panginoon ay nangungusap sa atin. Nais niya na tayo sumampalataya at tanggapin natin ang Panginoon Kristo sa ating buhay, Salvador. Makakatiyak tayo ng buhay na walang hanggan at isang araw ay makakasama natin ang Panginoon. Salvador, gusto mo bang tanggapin ng Panginoon? Amen. Naniniwala ka ba kay Jesus Christ? Amen. No? Nais mo bang magtamo ng buhay na walang hanggan? Makasama ang Panginoon. Yes, amen. Kung naririnig mo, alam ng Panginoon ng puso mo ngayon, alam ng Diyos yung damdamin mo, alam ng Diyos yung pananampalataya mo, nais ng Diyos na siya'y tanggapin natin, no? At ipahayag natin sa ating mga bibig. Gaya ng sinabi ng Panginoon dito sa Romans chapter 10 verse 9, na sabi niya na ipapahayag natin sa ating mga labi ang Panginoon Kristo. No? Sabi po dito sa Romans 10 verse 9, sabi po dito, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos na magmuli mula sa mga patay, ay maliligtas ka. So Salvador, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at sa puso natin, kinakailangan nating sampalatayanan. Ipahayag natin na tinatanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas natin, Salvador. So naniniwala ka ba sa Panginoon Kristo? Okay? Nais mo ba siyang tanggapin sa iyong puso bilang yung tagapagligtas? Okay? So bagamat hindi ka man makapagsalita, pero sa isip mo, kung naririnig mo yung tinig ko, yung boses ko, sabayan mo lang ito. No, Joseph, Salvador, no, sabayan mo lang ito at sa isip mo, sundan mo lang itong panalangin ito. Tayo mananalangin sumandali. Salvador, sundan mo ang panalangin ito sa iyong kaisipan. Panginoong Hesus, salamat po at napakinggan ko, Panginoon, ang iyong mga salita. Tunay po na kayo po'y nagmamahal sa akin. Ibinigay mo ang iyong buhay sa krus ng Kalbaryo para bayaran, tubusin ang aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Nais po ninyo na ako ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus,
ako po'y nananampalataya. Ipinapahayag ko sa aking mga labi ang Panginoong Jesucristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Panginoong Hesus, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang kaligtasan ng aking kaluluwa. Panginoong Hesus, ako po'y taos-pusong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sa iyong kamay, Panginoon, ay aking ipinagkakatiwala ang kaligtasan ng aking kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So Joseph Salvador, kung iyan ay sinundan mo kahit sa isip mo lamang at nasa puso mo, ay makakatiyak ka ng kaligtasan ng buhay na walang isang araw makakasama natin ang Panginoon. Yung paghihirap mo, hindi mo na mararanasan yan. Ngayon lang yan, sa lupa lang yan. Pero pagdating ng araw, mararanasan po natin yung tunay na kaligayahan, kapiling ang Panginoon. Na sa kanyang piling ay wala ng luha, wala ng kapaitan, wala ng kalungkutan, wala ng karamdaman, at wala ng kamatayan. No? Kaya, Salvador, no? At pasalamat tayo, mayroong ganitong pagkakataon na nais ng Diyos na ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan. Hindi pa uli ang lahat. No? Huwag mong isipin na ito na ang katapusan ng buhay natin, Salvador. Hindi. Ito ang simula kapag dumating ang panahon na tayo kunin ng Panginoon, ay makakasama natin siya sa buhay na walang hanggan magpakailanman. No? Isang bagay ang gusto kong ibigay din sa iyo na katiyakan na sinabi mismo ng Panginoon sa kanyang mga salita upang hindi tayo malumbay at magdalamhati sa buhay na ito o malungkot. No? Sabi po dito sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 13. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo sumasampalataya, si Jesus ay namatay at muling binuhay, gayon din naman, sa pamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito ang sinasabi namin sa inyo sa pamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa ulap upang salubungin ang Panginoon sa impapaurin, at sa gayon makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya sabi dito sa verse 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Kaya Salvador, ito yung pinaka-comfort natin, yung salita ng Panginoon. Ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa. No? Kaya dumating man yung ganitong sitwasyon, hindi tayo dapat malungkot, hindi tayo dapat mag-alala, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, sapagkat meron tayong Panginoon. Isang araw ay babalik, makakasama tayo, makakapiling tayo ng Panginoon. No? So purihin ng Panginoon, Salvador, no? At alam ko na mahirap ang sitwasyon mo, mahirap ang kalagayan mo, pero mahal ka ng Panginoon, iniligtas ka ng Panginoon, may buhay na walang hanggan ka, isang araw makakasama ka ng Panginoon sa langit. No? Kaya yan yung pag-asa natin, na tayo ay mayroong Panginoon, mayroon tayong tagapagligtas. No? So magpatuloy lang tayo, ano man ang kalooban ng Diyos para sa iyo, meron ka ng katiyakan ng buhay, may pag-asa ka na, at hindi ka dapat mawala ng pag-asa sa ating Panginoon. So tayo manalangin, mapagpalang Diyos amang nasa langit, muli salamat Panginoon sa puso ni Salvador, Panginoon. Alam kong napakinggan po niya ang iyong mga salita, at sa kanyang puso at kaisipan ay tunay kanyang sinampalatayanan at kinilala bilang Panginoon ng kanyang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na kasiyahan po ninyo ng iyong kapangyarihan, ng kanyang kalagayan, ng kanyang buhay, Panginoon. Tulungan po niyo siya, Lord, ano man po ang kalooban po ninyo para sa kanya, kayo po ang higit na nakakaalam. Salamat, Lord, at alam ko na binigyan mo na siya ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Isang araw, Panginoon, ay makakapiling mo siya, at sa piling mo, Panginoon, ay wala ng luha, wala ng kapaitan, wala ng kapigatian, wala ng karamdaman, at wala ng kamatayan. Salamat, Lord, ang lahat ng bagay ay magiging pawang bago na. At salamat, Panginoon, at binigyan mo ng pag-asa
si Salvador, Panginoon. Tulungan po ninyo siya, Panginoon. Alam ko napakahirap ng kanyang sitwasyon. Salamat, Lord, at nariyan ka ang comfort ng iyong mga salita na nagbibigay po ng kalakasan, ng pag-asa, ng katiyakan, Panginoon, na isang araw sa buhay na ito may hangganan, darating ang kamatayan, ngunit nasa iyong kamay, Panginoon, ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. At makakasama po namin kayo pagdating ng araw. Lord, tulungan mo rin po yung mga magulang po ni Salvador, Panginoon. Palakasin mo rin ang kanilang pananampalataya, pagtitiwala. I-comfort mo rin sila, Panginoon. Tulungan mo rin sila, Lord, na hindi po sila dapat mawalan ng pag-asa. Gabayan po ninyo ang buong pamilyang ito. Pangalagaan po ninyo sila. Ingatan, Panginoon. At naniniwala po ko, Lord, na gaya po ng sinabi sa iyong mga salita sa Luke 15 na kung merong isang kaluluwa na naligtas, ay libo-libo ang anghel na nagdiriwang sa langit, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay po ni Salvador, Panginoon, at nasa iyong kamay na ang kaligtasan po ng kanyang kaluluwa. Salamat, Panginoon, at ito po ay hindi po aksidente. Alam ko may layunin ka, Panginoon, at ang purpose na ito ay patuloy na maipabot po namin, maiparating, Panginoon, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ang pag-asa na nagmumula sa Panginoon Kristo. Salamat po, Lord. Dalahin ko po ang iyong biyaya, Panginoon, at pagpalain po ninyo ang pamilyang ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen at amen. So, purihin po, no? So, nandito si Jane, bumisita sa iyo personally para makita ka at meron siyang gustong nais na ipaabot na tulong sa iyo. Ano man yan, at siya na ang magpapahayag. Mr. J. Oo. Yeah. Salvador. May gusto ka bang kainin? Na? Nakakapagsalita po siya. Ano po nakakain? Saan siya kumakain natin? Dito na sa leeg. Oh, dito sa bunga nga. Ah, Malaki. Pero nakakaano. Oo.